Ito po ating pag-aaralan tungkol po sa 1 Peter. Sabi niya, huwag mong hayaan nakawin ng problema ang mga blessing mo. So, marami tayong blessing, pero nasasayang lang. Bakit? Kasi hinayaan natin ang mga problema, suffering, ang siyang maghari sa buhay natin, which is hindi dapat. Katulad ng sinabi ni Hosea, sa Hosea chapter 4, verse 6, sabi niya, "I-reject ko kayo dahil kakulangan ninyo ng pag-unawa." Sabi niya, wala kulang kayo ng kaalaman. Actually, hindi tayo kulang ng kaalaman. Kulang lang tayo ng pag-unawa. Hindi natin inuunawa ang salita ng Panginoon. Kaya, sa umagang ito, bago tayo magsimula, samahan niyo muna ako manalangin. Let us all pray. O Lord God in heaven, dakilang Diyos, tulungan mo kami, Panginoon, na maunawaan ang iyong mga salita. At hindi lang basta maunawaan, nito po ay maipamuhay namin upang aming lahat, Panginoon, ay maging katanggap-tanggap sa iyong kaharian at lagi sa buhay namin araw-araw, ipatuloy kami magbigay ng kapurihan sa iyo. Salamat muli, Panginoon, sa aming tagapagligtas at Panginoong Yesus. Pamamagitan niya, tinanggap mo kami sa umagang ito. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? So, sabi niya, huwag mo hayaan nakawin ng problema ang mga blessing mo. Ano ba yung mga bagay na nangyari sa atin? Kasi ang buhay natin na actually po ay punong-puno ng pag-asa. Habang tayo nabubuhay, puno tayo ng pag-asa. Dapat hindi tayo nawawala ng pag-asa. Habang may buhay, tandaan natin yan. Pero habang natin sa mundong ito, magulo ang bansa natin, so tayo po ay hindi dapat magpa-apekto sa kaguluhan. Sabi niya nga niya, we are but pilgrims. Ano yung pilgrims? Manlalakbay lang tayo. Meron tayong isang destinasyon. Sa paglalakbay ng tao, lagi meron kang destinasyon. May patutunguhan ka. At yung patutunguhan natin, yung tinatawag na tawagin natin na homeland. Yan. No? The homeland is spoken of as a living hope, which Peter points to as a means of encouraging us to endure. Sa paglalakbay natin sa mundong ito, kita natin, meron tayong patutunguhan, pero sa patutunguhan mo, punong-puno ng trial, problema. Kaya tayo, sinasabi ng Panginoon, magtiis kayo. Mag-endure nyo, labanan ninyo yan, mga bagay na yan. Kasi the moment na hindi natin labanan yan, sayang ang blessing natin. Ano yung blessing natin? Unang-una, yung homeland. Yung patutunguhan mo. Nakahanda na eh. Diba sabi ni Pedro, reserved in heaven for you. Naka-reserve na sa iyo. So, huwag niyong hayaan ang problema natin sa mundong ito na tayo ay makuberan o makubabawan tayo. So, ano man ang bigat nito, kailangan nating buhatin. Meron tayong kalungkutan, pag may namamatay sa mga buhay natin, nawalan tayo ng trabaho, ganito mga bagay, kulang tayo. So, tulad sa Pilipinas, sobrang taas ng bilihin natin. Lahat-lahat tumataas na. So, kuminsan, naapektuhan tayong lahat niyan. Kasunod na sinabi po ng Hebrews chapter 11, verse 13, sabi niya, ayon sa pananampalataya ay nangamatay ang lahat ng mga ito. So, sa paglalakbay nila palabas, doon sa Egypt, sinasabi ng mga Israelita, nangamatay na sila. No? Pero sa pananampalataya, na hindi kinamtan ang mga pangako. Hindi nila nakamit yung pangako. Kung alalahan ninyo, let us review again, Old Testament. Diba? Sabi ko nga, more than 600,000 ang mga manlalakbay mula sa Egypt. Lumabas sa Egypt for after ng 400 years of being slave. So, dalawa lang ang nakapasok. Dahil hindi nila napagtiisan ang mga problema. Nagutom, nainitan, nauhaw, ang dami nilang mga reklamo. So, sa mundong ito, nagre-reklamo din tayo. Pero sana huwag tayong mawalan ng pag-asa. Kaya sabi niya dito, no, hindi kinamtan ng mga pangako, ngunit kanilang nangakita na natanaw mula sa malayo. Nakita nila eh. Nakita nila yung patutunguhan nila. Ganda. Pinakita kay Moses nga yan eh. Moses, tumayo ka dito. Yan ang ating pangako sa nununong si Abraham. Ang sabi kay Moses, hindi ka makakapasok. Tingnan niyo po. So, isang bagay na yan. Sabi niya dito, no? Sapagkat ang mga verse 14, nagsisipagsabi ng mga gayong bagay ay nagpapakilalang hinahanap nila ang lupain kanilang sarili. Pansinin niyo yung word. Lupa mo, sarili. Sa iyo, no? Sa iyo yan, pag-aari mo yan. Sabi niya, at katotohanan kung kanilang maalala yaong lupain, kanilang pinanggalingan, ay nagkaroon sana sila ng mabuting pagkakataon upang
bumalik. Ngunit gayon ay nagnasa sila ng lalong magaling na lupain sa mga tuwid bagayang sa langit. Kaya hindi sila kinahiya ng Diyos na tawagin Diyos nila, sapagkat kanyang ipinaganda sila ng isang bayan. May nakahandang bayan sa atin. Tingnan niyo po, napakasarap, di ba? Napakasarap tanawin. Alam niyo kung nandito kayo sa tuktok ng Timberland, tanaw mo lahat yung buong Makati, Ortigas, lahat. Quezon City, no, parang ang sarap tingnan, ano? Pero pag nandun ka, ang daming problema. Nandun ka sa loob, sumarap ng sarap tanawin. Kung titingnan natin, napakaganda. Pero kung titingnan natin sa kaloob-looban ng mga lugar na yun, punong-puno ng problema. Ganun din po sa buhay natin lahat. No? Na binabanggit, no? Ang ating buhay kasi tabi kung kanina punong-puno ng pag-asa. Pero kung titingnan natin, susumahin natin sinasabi ni Pedro, chapter 1, chapter 2, inuutos ng Panginoon, maging banal tayo. Bakit? Hindi ka makapasok sa langit hanggat di ka banal eh. Di ba? Cornerstone sa ating Panginoong Yesus. Tingnan niyo po. No? At habang ang ating Panginoong Yesus sa buhay natin, dapat iiwasan natin ang lahat ng makalamang pagnanasa. Sabi niya doon, no? At magre-respond tayo sa pagsunod sa gobyerno. Alam natin gobyerno, magulo natin ngayon, pero kailangan pa natin sundin ang ating saligang batas, ang konstitusyon. Bagamat nagkakagulo ngayon ang mga namumuno sa atin. No? Sabi niya, respond to abusive authority. So, kailangan din natin mag-respond din sa mga abusado. Kailangan natin din tayo pwede makiayon sa mga abusado. No po, marami kasi nakikita ko, kampi-kampi dito, ganito. Kahit abusado yung tao, kahit sinungaling yung tao, kinakampihan pa ng mga tao. Yun ang hindi maganda. Ulitin na natin, sabi nga kanina, basahin natin yung binanggit kanina, verse 9 na tayo, na huwag ninyong gantihin ng masama ang masama. Tignan niyo po. Diba? O ng alipusta ang pang-alipusta. Kundi ng pagpapala sapagkat dahil dito kayo'y tinawag upang kayo'y magmana ng pagpapala. Saan tayo tinawag? Tinawag daw tayo, sabi ng Panginoon. Saan? Nung magpapala. Tignan niyo po. Ano na, dito. May blessing kayo, sabi ng Panginoon. So, yung blessing mo naman, ito problema kasi. No? Yung, kaya maraming di makakapunta talaga eh. Kasi yung blessing na binigay sa atin ni God, hindi tayo marunong mag-share. Di ba? Tignan niyo po, what is our life? Life is a blessing. Di ba? Lord, thank you for our blessed life. Pero what have you done? Anong ginawa mo sa blessed life mo? Tignan natin, no? Kaya sabi kanina, ulitin natin ha, i-reject ko kayo eh, dahil sa kulang ng kaalaman eh. Sabi ni Diyos sa mga taga-Israelita, sa Hosea, sapagkat ang mga magnais umibig sa buhay, yan, at makakita ng mabubuting araw ay magpigil ng kanyang dila sa masama. At ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya. Ano ibig sabihin nun? Yung pagkikipagsinungaling ng tao. At tumalikod siya sa masama at gumawa ng mabuti. Yan. Hanapin ang kapayapaan at kanyang sundan. Pansinin niyo mabuti po. No? Nakita mo ni kapayapaan, hindi lang basta makita, kundi sundan mo yan. No? Sino yung kapayapaan natin? Ang Panginoong Yesus eh. Pero the problem is, we just looking for this. Hindi natin sinusundan ng Panginoon. Yan ang nagiging problema ng mundo at ng tao. Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid at ang kanyang mga pakinig ay sa kanyang mga daing. Ngunit, ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga nagsisigawa ng masama. Bakit hindi tinatanggap ng Diyos sa panalangin natin? Napanood niyo ba ng Wednesday? Walang nanood. Sino po mga nakanood ng Wednesday ng Bible study? 2, 3. Ano pong nangyari? Ano pong nangyari sa atin? Busy tayo sa trabaho, tama po? Di ba? Pero alas 8 ng gabi, nasa bahay na kayo, nasa labas pa? Sa labas pa po? Sino mga nasa bahay na ng alas 8 ng gabi? Hindi. Alas 12 ng gabi? Gising pa din? Wow! Tingnan niyo po. So yun yung titignan natin mga kapatid, kaya sabi niya dyan. At sino nga sa inyo ay aapi kung kayo'y mapagmalasakit sa mabuti? Tingnan niyo po, sino? Sino ang aapi sa'yo? Ayan. Kaya sabi niya, datapat kung mga bata kayo, kung bata yung sabihin, kung may ma-endure ninyo, sabi niya, no?
ma-endure ninyo, sabi niya, no? Datapat kung magbata kayo ng dahil sa katuwiran ay mapapalad kayo at huwag kayong mga takot sa kanilang pangatakot o huwag kayong magugulo. Ang sinabi ng Panginoon na binabanggit ko yung isa bro. Okay? So kung dito na natin mga kapatid, napakahalaga. Kaya sabi niya sa 15, kung sabi niya, kundi inyong ariing banal si Kristo. Ano pong ibig sabihin ng ariin? Kunin mo. Iyon na. No? Ariin mo ang Panginoong Hesus. Libre. Diba? Pero ano nangyari sa atin? Lahat mga kapatid. Tingnan niyo po. Nabinabanggit natin. So, isip ko na po natin. So, kung titignan natin mga kapatid, napakaganda. Paano mo ariin ang Panginoon? Sa inyong mga puso. Ang sabi niya. Diba? Sa inyong mga puso. Nataglay ang mabubuting budhi upang sa mga bagay na salitain laban sa inyo ay, sabi niya, mga pahiya at nagsisialipusta sa inyong mabuting paraan, pamumuhay ng kay Kristo, sapagkat lalong magaling. Kung gayon, ang iniibig ng kalooban ng Diyos na kayo'y mga bata dahil sa paggawa ng mabuti kaysa dahil sa paggawa ng masama. Mga kapatid, handa po ba kayo? Handa po ba kayo gumawa ng mabuti? Diba? Pansinin niyo po. Lagi nating iniisip kung paano tayo makatulong sa ating kapwa-tao. Pero tanong ko lang po, nagiging parte ba kayo ng gawain ng iglesia? Yun po ang tanong natin. Am I a part of the work of the church? Kasi ito po yung sinasabi ng Panginoon sa atin sa umagang ito. Sometimes kasi yung blessing mo nawawala eh. Why? Because we do not participate. We do not become. We do not yung inilalagay mo yung buhay mo sa gawain ng Panginoon. Yan. Malinaw na sinabi ng Diyos. Be of one mind. Yan niyo po. Isang pag-iisip. Sabi ng Diyos. Diba? Ano po ang iniisip natin, mga kapatid? Tignan niyo po. Di ba sabi niya, naglalakbay tayo at may patutunguhan tayo. Ngayon, anong iniisip mo sa paglalakbay mo? Yung mga nagmumotor, mga nagdadrive ng kotse, di ba pag may patutunguhan ka, iniisip mo? Di ba? Marami kang iniisip. Tignan niyo po, ngayon anong iniisip natin para pumunta ng langit? Inisip niyo po ba, mga kapatid, kung paano ka makatulong sa ating Panginoong Yesus? Tingnan niyo po. Sabi niya, be united in the same purpose, the same goal. Ano yung goal natin? At sabi ko nga, yung ating po mga blessing nawawala ko minsan. Kasi hindi na tayo nakikiisa eh. Hindi tayo nakikiisa sa gawain. Sometimes we just always listening and listening and listening and pakinig tayo ng Word of God. But the problem is, where is the Word of God? Where is the Word of God in your life? Nasaan ang salita ng Diyos sa buhay natin? Diba ba? Sabi niya, dapat nakikisa tayo saan? Sa isang kadahilanan, isang gawain. Kaya nga, kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, kung mayroong anumang kaaliwan ng pag-ibig, kung mayroon anumang pakikisama ng Espiritu, kung mayroong anumang mahinawang awat, babag, ay lubusin ninyo ang aking katuwaan upang kayo'y magkaisa sa ng pag-iisip, magtaglay ng isa ring pag-ibig, magkaisa ng akala at isa lamang pag-iisip na huwag ninyong gawin ang anuman pamamagitan ng pagkampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip. Hindi po. Alam niyo po ba mga kapatid ko ang ibig sabihin ng sinabi ni Pablo sa Romans chapter 12? Sabi niya, huwag ka na makiayon sa kamunduhan, kundi magbago kayo ng inyong pag-iisip
Mga kapatid, tanong, paano nyo, naiintindihan po ba natin yung kung paano magbago ng pag-iisip? Tinan nyo po. Diba? Yung bago ng pag-iisip po, yung pansin mo, itutuon mo na sa Panginoon. Yung buong buhay mo, buong pinansyal mo, buong lakas mo, buong pananalita mo, lahat ito ay sa Panginoon na. Dapat po, sa Panginoong Isus na yan. Diba? So, the question ngayon, kaya mo bang ibigay ang buong buhay mo sa Panginoon? God knows. Meron tayong buhay pamilya, may buhay empleyado, may buhay estudyante, may buhay manggagawa ng iglesia. Alam ng Diyos lahat yan eh. Hindi nalilihi. But the problem, do you really know? Do we really know? Talaga ba ang tungkulin mo habang naglalakbay ka sa Panginoon? Sabi niya, di ba? Bigyan na natin. Yung verse 4, huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang sa kanyang sarili. Yun ang problema kasi. Kaya sabi ng Panginoon, huwag mong tingnan ang isa sa inyong sarili. Kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. Ano ibig sabihin? Ano tinuturo ng verse 4? Verse 4 is teaching us not to become selfish. Huwag tayong makasarili. Kasi sarili natin eh. Alam naman ng Diyos yan eh. Alam ng Diyos. May problema ka. Alam ni God lahat yan. Tinan niyo po, di ba? Sino bang Diyos ang hindi nakakalam ng suliranin mo ngayon? So, alam ni God lahat yan, kaya mga kapatid. Pero, iwasan natin yung ating mga magiging makasarili. Achieve when all submit to the will of God in attitude and faith. Tinan niyo po, makukuha mo lang yan eh. Ma-achieve mo lang yan. Po, na buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagpapahinod, mga batahan kayo. Yun niyo po kayo. Wala siya sinabing kayo, kundi kayo. Ang sabi ng Panginoon, no? Sabi niya, no, sa pag-ibig, mapagsakitan ninyong ingatan ang pakikipag-isa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Never natin nababanggit ang Holy Spirit, tama? Inyo po. Nagdarasal po kayo sa banal na Espiritu. Nagdarasal talaga kay God. Yung pangalan ni Kristo. But we need some time to pray for the Holy Spirit. Dapat magdarasal tayo sa banal na Espiritu. Kasi yung Holy Spirit parang baliwala na sa buhay natin eh. Nawawala na. Yun yung sinasabi ng Panginoon. Sabi niya, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat na siyang sumasa sa ibabaw sa lahat. So in every aspect of your life, sa lahat ng buhay mo, dapat nakaibabaw ang Diyos. Tingnan niyo po, yung sinasabi, nakaibabaw ang Panginoon. Yan. Sabi niya rito ngayon, no, to have compassion for one another. Kata naman natin yan eh. Yun po, yung maawa tayo. Maawa tayo sa bawat isa. Kung minsan nakakalungkot, makita natin, maraming kapatid, umuunlad yung mayaman, pero walang awa sa nangangailangan. Nakikita ko nga, hindi naman ako against sa mga ganyan, mga seminar, pero gagastos ang mga tao para sa seminar. Ang laki-laki ng binabayad, pero nawawala yung kanilang pinaka-goal. Ano ba yung mission? Nawawala po talaga. Kaya sabi niya, makigalak kayo sa mga nagagalak, makiiyak kayo sa nagsisiyak. Ano ibig sabihin nito? Makiiyak kayo. Hindi literal na iiyak. Ang sinasabi ng Panginoon, makipagtulungan ka sa mga nahihirapan. Yun sinabi ng Panginoon, tulungan mo yung mga nahihirapan, mga nahahabis. Ang sinasabi ng Panginoon dito. No, hindi literal na umiiyak ang sinasabi ng Diyos. No? Kaya sabi niya rito, yan, maging mamay ang inyong mga puso. At sabi niya, at inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan. Yung nakaraan buhay mo. Iwanan mo na yun. Ang dati mong pagkatao na nang sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya. Inyo? Sabi ko nga sa inyo na kanina, napakapalad natin lahat. Ligtas na tayo eh. Huwag na natin sayangin yung kaligtasan, mga kapatid. Nabautismohan na tayo.
Naugasan ng kasalanan natin. Nandito na tayo. Andyan ka na. Nilagay ka na ni God eh. Di ba? Sometimes kasi binabaliwala ng mga tao. Kahit mga Kristiyano ngayon, binabaliwala ito. Bakit? Hindi na nagbibihis ng bagong pagkatao. Yan niyo po? Hindi na nagbibihis ng bagong pagkatao. Sabi niya, humble in spirit. Blessed are those who are meek, sabi ng Panginoon. No? Literally, to be friendly, of mind, kind, mabuti. Christians are to imitate their Lord and Savior. Sabi mo kanina, no? Ang ating Panginoong Yesus. Ang kaibigan ay umiibig sa lahat ng panahon. Sino po ito? Hindi po? Ang sabi ni Kristo, ikaw ay aking kaibigan kung sinusunod mo ang aking mga utos. John chapter 15 verse 14. So tinan niyo po, sabi niya rito, no? Kaibigan sa lahat ng panahon. Sabi niya, today, yesterday, today, and for tomorrow. Sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Hindi kita iiwan kahit kailan. Yun ang pag-iibigan tunay. But now, the question, tayo ba ay kaibigan ng Panginoong Yesus? Tinan niyo po. Diba? Sa lahat ng panahon. Anumang panahon, anong panahon? Tag-init, tag-ulan, no. May problema ka, masaya ka, malungkot ka, umiiyak ka. Yun yung sinasabi ng panahon. Dapat nandoon ang ating buhay sa Panginoon Diyos. Ayan. Na huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkampi-kampi. Nabasa natin ito kanina. Ano po? Na binabanggit doon. Sabi niya, not returning evil or reviling. Sabi doon, pagkat ang kasamaan ay punong-puno na ang kamunduhan. Huwag na tayo makiayon sa kasamaan. Ano po? Marami naninira sa atin, pero huwag natin patulan. Marami nagbubura sa atin, huwag natin patulan. Ganun po. Tandaan niyo po, kapag patuloy kayong gumagawa na mabuti, marami kayong kaaway. Ganyan po. Pero gumawa ka ng masama, dami mong kakampi. Diba? Pero pag mabuti ginagawa mo, ang dami mong kaaway. Ano po? Kuminsan, mismo kapwa mo Kristiyano, nagiging kaaway mo pa eh. Dahil pag nakita yung gumagawa ng mabuti. Yan. No? Tatapat sinasabi ko sa inyo, huwag kayong magkilaban sa masamang tao. Hindi sa sino mang sa iyo'y sumampal sa kanan mong pisngi. No? Irap daw ang kaliwa. Kaya mo kapatid? Sinampal ka? Hindi mo kaliwa? Oo, sige, sa kaliwa ko. Oo. Hindi po literal yun. No po, kasi sabi ng Panginoon, inapi ka, no? Hayaan mo lang aping ka, tumulong ka pa. Yun sinasabi ng Panginoon dito. No? Na binabanggit doon. Kasi kuminsan nililiteral natin eh. Sinampal ka, wala naman. Di ba? Yung po yung sabihin nun, inaway ka, okay lang yan. Bigay mo pa yung kaliwa. Ibig sabihin nun, pagkang pumatol. Sabi niya, sapagkat sa ganitong bagay kayo tinawag. Yun. Yun ang dahilan eh. Di ba? Tinawag ka kasi dito ng Panginoong Yesus. Kaya sabi niya, magtiis ka. Magtiis ka. Kapatid, ano man ang problema mo ngayon, alam ni God yan, huwag kang mag-alala. Kung ikaw ay nalulungkot at may nanginis ka sa buhay mo, alam ng Diyos lahat yan. Kung nagsisikap ka para yumaman, alam ng Diyos lahat yan. Payayamanin ka niya. Tandaan mo yan. Di ba? O, lahat yan. Nasagutin ng Panginoon yun. Sabi niya na, nang siya'y palipustahin, ay hindi gumanti ng pagkalipusta. Look at our Lord Jesus. Our Lord Jesus suffered everything. Lahat ng uri ng kasamaan, tinanggap na ng Panginoon. Pero, He never gumanti kailanman. Kailanman. Sipin din yun, ang bigat-bigat na ng cross, sinasampal pa siya, tinatadyakan pa siya, minumurat, dinuraan pa siya, inaalipusta pa siya. Pero pansinin niyo po, ano nangyari? Why? He never allow the blessing to be robbed by all suffering that meron Panginoon. Pero kung gumanti yung Panginoon, di wala na tayong kaligtasan, hindi siya mabubuhay. Di ba? Nagkatawan tao nga ang Panginoon eh. Bakit nagkatawan tao ang Panginoon? Tingnan niyo po. Para ma-experience niya, maramdaman niya ang ating hinaing. Maramdaman niya kung ano yung nararamdaman mo ngayon. Nandoon ang Diyos. Di ba? Sipin ninyo. Siguro kung nakita natin ang Panginoon, pinahirapan, at tunay kang talagang, baka palagay ko, hindi ka makakatiis na hindi pumatol eh. Inaapi yung tao eh. Di ba? So yun ang ugali natin pag may tayong inaapi. Pero ang Panginoon, kailanman, never sa gumanti. Sabi niya rito,
Diba? That you may inherit a blessing. No? Para manahin mo ang pagpapala na binabanggit ko. A better life here and life everlasting. Magandang buhay mo dito. Kahit na may problema ka, may trials ka, may suffering, with God, maging maganda ang buhay mo. Kaya huwag mong hayaan na ikaw ay mabalot ng kasamaan ng mundong ito. Huwag mong hayaan na mangibabaw ang kasamaan sa mundong ito. Don't allow, do not allow suffering, trial, problem, whatever you have, to rob all the blessing that God wants you. Because God wants you to be happy. God wants you to be blessed. Gusto ng Panginoon, umundad ang buhay mo. Sinong Diyos ang ayaw niyan? Hindi ba? That's why we are so blessed. Kaya sabi ko nga, huwag yun sayangin mga kapatid. No po, hindi lang dito, hanggang sa kabilang buhay. Pansinin niyo po. Diba? Brother Chito Pusi, pioneer of March, during the Ondoy, siya ang tumulong lahat ng mga bahay ng Patalawa dito, temporary. Ano po? Until then, nakilala ko si Brother Chito, way back mga 1990s yan. Pero nagsimula siya ng tumulong. March mission, medical mission, bigay paggawa ng bahay, pagbigay dito. Pero tinan niyo po, he never allowed suffering to rob his blessing. Nasaan si Brother Chito o sino yun? Nasa Abraham bosom na. Niyo po. So makaibilang buhay sa nakaraang araw. Namatay na si Brother Chito. Biglaan. Pero tinan niyo po, sa kanyang sakit, nakangiti pa si Brother Chito. Because alam niya, natanaw niya na ang kanyang blessing. So yun yung maganda. Dapat po. Kanina umaga, pag nag-ayos ako ng kotse, pupunas ako. Sabi ko, babain mong buhay ko, Lord. Gusto ko makita pa ang buhay ng anak ko si Daniel na maging maayos at ang anak ko si Aidan. Gusto ko maba ang buhay ko na naglilingkod sa iyo. May katapatan sa iyo. Because we do not know our life. Diba? Pero anong pangako ng Diyos? Pahabain ko ang buhay mo. Ito ang sinasabi niyo, blessed life. Hahaba ang buhay mo na maayos. Diba? Kung hindi mo pababayaan ang iyong buhay. Ayan, namamanig ka. Nakikiusap ako sa inyo. Akong bilanggo sa Panginoon na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawad na sa inyo'y tinawag. Tinatawag ka na dito, pumunta ka dito sa langit. Yung tinatawag na tayong lahat. Pumunta kayo sa langit, pero sabi ng Panginoon Diyos, di ba, nakikiusap na ako sa iyo. Di ba? Na kailangan natin maging magpagkumbaba, maging makamo, mapagpainod, and lahat mga bagay na yun. Na kayo sa pag-ibig, na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipag-isa sa Espiritu. Anong bilin ng Diyos? Huwag mong palungkutin ang banal na Espiritu. Do not grieve the Holy Spirit. Ito yun. We need to be united on the Holy Spirit. And what is the will of the Holy Spirit? Diba? So siya naggagawin sa atin. Siya nagpapaalala sa iyo ng mga salita na narinig mo. Diba pag nagkakamali ka na alala, realize nyo, mali ako . Because the Holy Spirit is working with you. Yan yung sinasabi doon. Sabi niya ngayon, ng kapatid, suffering for right or wrong. Binanggit na natin kanina. Sino man nanakit sa iyo? Romans 8:28, ang nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nakalakip sa gumagawa ng ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Mga nagsisiibig sa Diyos. Sa mga tuwid bagay niyaong mga tinawag, alinsunod sa kanyang nasa. Mga tinawag daw ayon sa kagustuhan ng God. Di ba? May kagustuhan si God Kaya tinawag ka dito Kaya sabi niya, kapag tayo ay marunong magrespeto sa ibang tao, kaya pakitaan sila ng kabutihan, at kabaitan, at tayo ay pwedeng pagkatiwalaan at asahan. Maraming tao magmamahal sa iyo. Mamahalin ka nila Di ba? Mamahalin ka ng tao. Sabi ni Pedro, sabi ni Pedro, but even if he should suffer, hindi sinasabi ni Pedro na ang matuwid ay hindi na mag-suffer. Marami kayong suffering, mga kapatid, tandaan niyo po. Ang katotohanan ng mga nais manakit sa atin ay hindi naman talaga tayo masasaktan. Yan ang sinabi sa atin ng Panginoong Jesus. Diba? Nakita ko isang araw, may tao pala nakatira sa ilalim pa rin tulay hanggang ngayon. Hindi sila makatayo ng diretso. Doon sila naliligo, doon dumudumi.
Nakayuko lang sila, papasok, pag biga ni makatayo. Sabi ko, napakapalan pa pala natin talaga. Tingnan niyo po, wala tayong kapatid na gano'n nakatira sa ilalim ng tulay na hindi makatayo. Papasok, nakayuko. Lalabas, nakayuko. Tingnan niyo po. See? Titingnan natin mga kapatid. Sa buhay natin, sa umagang ito po, pakabanalin niyo ang Diyos. Ang Diyos na siyang ating maaasahan. Ang Diyos na siyang tumawag sa atin. Ang Diyos na siyang magbibigay sa iyo ng kaligtasan. Ang Diyos ang siyang magbibigay sa iyo ng lahat-lahat ng iyong pangangailangan. Pero paano? Pakabanalin mo ang Diyos sa iyong puso. Ano sinabi ni Kristo? Blessed are the pure in heart. Makikita niya ang Diyos kapag malinis ang ating mga puso. Ayan. Yan sabi kanila, nabasa na natin ito kanina, kundi inyong ariing banal si Kristo na Panginoon na inyong mga puso. Si Kristo ang dapat nag-aari sa puso ng bawat sa atin. Sabi ko nga sa comment ko doon kay Brother Chito, isa na namang a man after God's own heart ang pumunta sa paraiso. Napakaganda. Napakaganda ng tungkulin na pinakita sa atin ng kapatid natin yun. Wala siyang ibang inisip kundi tumulong tao. Tuwing may baha dito sa Marikina, Brother Danny, ano matutulong ko dyan? Brother Danny, ano kailangan dyan? Tuwing mayroon sakuna sa Marikina, never tayong nakalimutan ni Brother Chito. Pero meron na po, okay na po, sa iba na lang po matulungan ng iba. Tignan nyo? Kung wala pa, message mo na ako agad. Sabi ni Brother Chito. So, napakaganda. So, dapat ganun natin, iisip natin. Yun yung isang isip. Dahil yun ang nasa isip ng Diyos Ama eh. Yun po, ang isip ng Diyos Ama, maligtas tayong lahat. Kaya pinababa si Kristo eh. Yun ang isip ng Ama eh. Before the foundation of the world, promised eternal life, sabi niya. Nandun na agad sa Panginoon. At lalong magaling kung kayo, anong iniibig ng kalooban ng Diyos na kayo'y bata dahil sa paggawa ng mabuti kaysa dahil sa paggawa ng masama. It's better to suffer doing good rather than doing kasamaan sa buhay natin. Kaya mga kapatid, sa umaga ito po, unawa natin lahat. Huwag mo nang hayaan pa na mawala ang blessing sa iyo. Hawak na natin yan. Hawak mo na. Kung baka sa ibon, huwag mo nang hayaan makawala pa yung ibon. Tayo po natin magpasalamat. Panalangin kay God.